Patungkol ito ka-coffee doon sa panawagan ni Duterte, no? Nagkagulo ito ka-coffee eh. Sineryoso kasi itong kagustuhan ni Duterte na ihiwalay itong Mindanao sa Pilipinas. Siyempre, pwedeng mag-lead yan to sedition eh, di ba? Mag-aaklas, magkaroon ng rebellion. Criminally liable sila dyan. Hindi kung ano-ano pa sinasabi ni Duterte, si PBBM daw ay abangag, at kung ano-ano pang sinabi niya dyan sa Kongreso. Ang mga kaibigan niya, kinukundi na siya dyan, di ba? Naglabas na po, dati ng mga officers, naglabas na ng kanilang mga statements na mali itong ginagawa ni Duterte. At ngayon, isa pong stalwart ito pagdating sa politics ng Pilipinas, itong si Juan Ponce Enrile. Nagsalita din siya ka-coffee dito ha. Sa edad ni Juan Ponce Enrile ay nakapagsalita pa siya dito at ang gusto niya, sana wag na lang daw po patulan itong si Duterte. Kasi, sabi nga ng ilang netizens, nagfi-feeling relevant, nagfi-feeling politically relevant pa si Duterte, pero hindi na, di ba? Tapos na yung kanyang termino, tapos na yung kanyang 6 na taon, at retired na siya ngayon. Siguro, nakukulangan ito sa pansin, sabi ng mga netizens, hindi tayo nagsasabi niya, no? Gusto maging politically relevant ulit, kaya naglalabas sa mga ganitong statement, nagsusulong ng ganitong movement, na ihiwalay itong Mindanao sa Pilipinas. So itong si Enrile, sabi niya, sana wag niyo nang patulan. Kasi sabi din niya, sabi rin ni Montulfo, di ba, may problema na ito ka-coffee. Inconsistent na ito. So parang, in short of saying, na pag nagsalita, pasok dito sa tenga, labas naman sa kabila. Parang gano'n na lang ka-coffee yung suggestion nila. Anyway, nasa politico.com, di na sana pinatulan how Enrile would deal with Rodi Duterte rants. May wisdom na si Enrile dito ha. Pero minsan din kasi mapipikon ka mauuwi ka talaga sa pagpatol Pero ito ka-coffee ang punto de vista naman dito ni Juan Ponce Enrile. If Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile were in President Ferdinand Marcos Jr.'s shoes, he would have just shrugged off former President Rodrigo Duterte's recent rant against him. Actually, si PBBM, hindi niya naman talaga pinatulan di ba? Ang patol niya lang, sige, depende sa definition, no? Pero ang pinaka-patol niya dyan, hindi niya directly hinit itong si Duterte, no? Parang more of panawagan pa nga sa kanya nanawagan pa siya sa doktor ni Duterte na alagaan siyang maigi dahil seryoso yung nagiging epekto ng fentanyl sa kanyang kalusugan Light pa yung handle ni PBBM, light pa yung response niya doon sa tirada as compared doon sa tindi ng banat na ito ni Duterte. Enrile weighed in on the escalating feud between the president and his predecessor during an interview with acclaimed broadcast journalist Corina Sanchez Rojas. She posted a teaser from her interview with the former senator on her Instagram page. What about President Duterte versus PBBM? Corina asked the veteran politico. Enrile replied, PBBM responded as he did, I would have ignored. So, anyway, may punto rin dito si Enrile, para matigil na rin agad-agad, pero there are cases din kasi, there are instances na you have to respond dito sa kalokohan na inilalabas against the president. The feud between Marcos and Duterte after the latter warned the incumbent of the pitfalls of pursuing the controversial charter reforms, including possible ouster, etc., etc. There was a time Ninoy Aquino was in hiding from here, and alas his wife and then his son became president of this country. Why would it not happen for PBBM? Why not the next one? You live as long as I have. You see heroes become villains and then heroes and become villains again, he told Corina. Sa totoo lang, parang umiikot lang talaga ang gulong dito ka-coffee, no? Kaya lang, minsan nagkakawatak-watak tayo mga Pilipino. Siyempre, magkakaiba tayo ng sinusuportahan Ako halimbawa, supporter ako ni PBBM, hindi ka kritika ni PBBM, and nawawalan tayo ng respeto, no? Paano natin nasabi na nawawalan ng respeto? Kung umatake, below the belt, di ba? And iba, fake news, sinasadya talaga ang fake news. And then, yung paulit-ulit na issue na ibinato na noon, itong issue ng pulburon, noon pa nila ka-coffee, binato yan, tapos hindi sila nagsaksi dyan, nanalo si PBBM, and then, ito na naman, uulitin na naman itong issue na ito. Minsan mapupuno ka rin Sa side ni PBBM, feeling ko, actually hindi pa siya napupuno dyan kasi medyo light pa rin ito Positive pa nga yung ginawa ni PBBM dito na intindihin na parang, sige, tulungan natin siya kasi nga masama nga yung epekto ng fentanyl sa kalusugan ni Duterte. Yun pa yung dating ng mensahe dito ni PBBM. Anyway, nasa balita naman ng GMA News Online, ito pong si Gibot Teodoro at si PNP Chief Acorda nix Mindanao separation from
the Philippines. So parang ang punto nila dito, itong panawagan na ito ni Alvarez at panawagan na ito ni Duterte na ihiwalay ang Pilipinas, ignore na lang. Parang ganyan ka-COVID. And ang payapa natin bakit natin papansinin itong proposal nila? Ang ganda ng Pilipinas, unti-unti na tayong upuusan, and then andi dito itong proposal na ito na para pagwatak-watakin na naman ang Pilipinas, di ba? Sino ba namang nakaisip niyan? Defense Secretary Gilbert Teodoro and the Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ngayong araw po ng Lunes, ipinahayag po nila ang kanilang pagtutol dito sa planong paghiwalay ng Mindanao dyan sa Pilipinas. Kung papansinin nyo, high-ranking officials ng gobyerno tumututol talaga dito sa ginagawa nila, sa plano nila ka-coffee. Si Galvez, dating opisyal ni Duterte, nagsalita na. Si Eduardo Anyo ng National Security Council, dating opisyal din po yan ni Duterte, nagsalita na. Itong si Gilbert Teodoro, eksperto sa larangan na ito, nagsalita na. PNP Chief, nagsalita na. Lahat sila isang sinasabi. Wag nating ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas dahil gulo ang magiging resulta nito. Pagbagsak ng ekonomiya at kung ano-ano pa. Diba? In short, wag pansinin kung ano man itong sinusulong ni Alvarez at kung ano man itong sinusulong ni Duterte. Period. Yan ang panawagan nila dyan. At a press briefing, Acorda pointed out that many blood and lives have been sacrificed to establish the Philippines as a country. Correct. Ilang dekada ang pakikibaka ng mga MILF. Ilang taon nakipaglaban ng MNLF para tuluyang mahiwalay o tuluyang makamtan itong BARM ka-coffee in a way, pakiramdam nila independent sila, di ba? Ilang taon ang pinagdaanan yan at ngayon okay na yan, unti-unti nag-generate ng gains and ngayon bubuwagin mo na naman, sisirain mo na naman, lalo nagkagulo na naman dyan. These are all defined through our constitution, yung territory natin, yung sovereignty natin, kumbaga it's not good na after all these sacrifices of our heroes and our kababayans and now that we are enjoying peace. Ayaw ba natin ng kapayapaan? Ayaw ba ni Duterte ng kapayapaan? Bakit niya gagawin yan? If there are any efforts of secession or to secede a portion of our country, parang hindi maganda. And I will only entail magulo. Ang pinakamaganda talaga dyan is let us be united and let us not entertain these ideas. After all, mapayapa naman tayo, tahimik naman tayo, he added. In short, parang nananawagan itong si Acorda sa mga supporters ni Duterte, please, wag yung pakinggan ang sinasabi ni Duterte. Kasi may mga supporters pa rin ito Yung iba, mga opisyalis, di ba, may 8 pa ata yan 8 pa o 6 na mga opisyalis sumusuporta pa sa kanya, no? Pag sinabi natin opisyalis, mga mambabatas, no? Lawmakers, sumusuporta pa sa ideology niya. Wala natin suportahan. Kasi kawawa ang bansa dito, no? Baka self-interest lang ito para magkaroon sila ng proteksyon sa ICC, para magkaroon sila ng sarili nilang teritoryo. Diba? Huwag natin pansinin. Isipin natin ang sambayan ng Pilipinas, hindi ang kung ano man ang nasa isip ni Alvarez at ni Duterte. Last week, former President Duterte raised the idea of Mindanao seceding from the Philippines through a process based on gathering signature. Yan yung magiging moda nila dito Yung magiging style nila, no? Kasi sa tingin ko, feeling ko, ang napansin nila, teka, mukhang effective itong People's Initiative Drive na ito Itong signature campaign na ito So gawa rin tayo niyan, parang campaign drive din sa Mindanao. Parang they are getting the opinion, no, yung pulse ng taong bayan dyan sa Mindanao kung willing pa silang kumiwalay talaga ng tuluyan sa Pilipinas. So parang ganyan yung tatahakin nilang strategy. Pero mukhang malabo talaga sila magkakuha ng suporta dito kasi halos lahat na halos lahat ng government agencies naglalabas sila ng mga statement opposing itong plano ni Duterte, di ba? At yung mga dating kaibigan ni Duterte, dati yung mga official mismo, naglalabas din ng sentimiento na mali itong ginagawa niya, na ihiwalay itong Mindanao diyan sa Pilipinas. Mouse and keyboard, ex-government official si Andanare, tapos may sigalot pa ang PNAD na China, tapos media company pa trabaho niya. So yung pag-leak ng information, madali i-relay sa China, dapat bitayin mga traidor sa Pinas. Mouse and keyboard, may punto ka dyan, yes. Dating hepe ng Presidential Communications Operations Office ng PCOO. Ngayon, PCO na. Definitely, tagapagsalita siya ng gobyerno ang labas niyan, nagkaroon siya ng access sa mga information na yan, and then, nandiyan siya ngayon sa China. Diba? CGTN, news anchor siya dyan. So, paano yan? Yung issue ng confidentiality, etc. So, sana, maganda rin sana, na magkaroon siguro ng, ano ba ito? Magkaroon ng, ano ba yan? Agreement
or ano tawag natin dyan sa employment, no? After mong umalis dito, may 5 years or 3 years ka na hindi ka pwedeng lumipat sa direct competitor. Ano pa ito, di ba? China ito, ka-coffee, no? Na may banta sa pananakop sa ating teritoryo and then nandiyan siya. Kaya kung papansinin ninyo, kung i-stalk ninyo yung Facebook page ni Andanar, hindi siya proud na nagtatrabaho siya bilang news anchor ng CGTN ng China, no? Papansinin mo yung Facebook page niya, puro ano ito, puro cooking, nagluluto ng kung ano-ano, ng kanyang passion sa pagluluto. Kasi alam niya na iba pa siya ng taong bayan. Kasi dati kang opisyal ng gobyerno. Good point ito ha, mouse and keyboard ha. Dati kang opisyal, you had the access doon sa mga datos na yan o sa mga confidential information man yan, and then nandoon ka serving another country. In this case, yung China. So medyo off nga naman yan. Oo nga, no? Mahirap to ha. Kaya dapat siguro sa mga cabinet secretaries natin, mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga government officials, magkaroon siguro ng clause sa kanilang kontrata, no, na after na mag-expire ang kanilang kontrata o kanilang panunungkulan sa isa pong administrasyon, may ano muna, may period na hindi ka pwedeng pumasok directly competitor or sa ibang bansa, no, na conflicting yung interest. In this case, ang China, di ba? Kasi unfair na naman yan. Di ba? O nga lang umalis ka sa ABS ABS-CBN parang may clause sila dyan hindi ka pwedeng lumipat agad ng GMA7, no? Kasi yung issue ng confidentiality ng strategies nila, di ba? Mabubuko or share which is hindi ideal. Ano pa ito kay Andanar? May punto talaga dito yung comment na yun. Romel Erpelo, good evening po sa inyo. Mirna Rojas, Andre Valiana, dun ka sa China. Ayan, engot. Sabi ni Mirna. Oh, chillax lang. No bad words tayo dyan. Siyempre, tutol sila kasi taga Luzon. People of Mindanao gusto nang humiwalay sa Luzon. Luzon o sa Pilipinas? Ano ba talaga, Andre? Hindi Marami nagsalita. Ang bar mismo, ayaw nila, ka-copy. Ayaw nilang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So, contrary, different yan sa argumento mo dito, Andre. Rafi Gumayagay, good morning ka-coffee, watching mula dyan sa Wisconsin. Hello po sa inyo. Kay Shofi, karamihan sa namatay na SAP 44, taga Luzon, ipinagtanggol ang taga Mindanao. Tama yung pinupunto dito ni Acorda Ang dami ng dugo ang naibuwis para sa kapayapaan na ito, and then babalik na naman tayo dito ka-coffee sa ganitong kalakaran na naman. Elizabeth Frias, hello sa inyo na sa Facebook. Kay Aurora de la Cruz, shoutout po sa inyo. Kay Alengoy Akad, happy viewing din po. Juliet Dayog Diat at kay Felicissimo Montesa. Kay August Cantor, shoutout po sa inyo lahat sa coffee nang nakikinig po sa atin dyan sa Facebook. Baka hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang po yan. Click lang po yung follow or like dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay i-click lang po ang subscribe. Sige, kuha na kayo ng inyong kape at move on tayo sa ating next topic.